Mga pare ko, magandang hapon sa inyo. Eto, may sasagutin naman po ang katanungan. At ang tanong po, alin ang pipiliin mo? Kawasaki Barako o Honda TMX Supremo? Kung makikita nyo, parehas po na meron po tayong owner's manual yan. Ibig sabihin po ay parehas din po na meron po tayong Kawasaki Barako at meron din po tayong Honda TMX Supremo. Ito po yung ating Honda Supremo 2017 model at meron na rin po siyang sidecar. Yung isa po sa pagkakaiba nito sa ating Kawasaki Barako ay ibang-iba po talaga yung feels nito pag ikaw po ay nakaupo at ito po ay inyong pinapandar. At yung tunog po ng makina nito ay hindi po katulad sa ating Kawasaki Barako. At smooth na smooth po siya, hindi po siya mabibrate. At isa pa pong features niya ay meron po siyang natin yung number 1 mga pare ko, gear shift indicator. Yung ating Kawasaki Barako ay wala pong gear shift indicator. At ang maswerte lang po tayo, ang Kawasaki Barako po natin ay nilagyan na rin po ng fuel gauge indicator. Isa pa pong features na meron po itong ating Honda Supremo na hindi na po masyadong big deal na wala po sa ating Kawasaki Barako ay meron po itong passing light. Ito po, at meron po siyang trip meter. Ayan po. Itong ating Honda Supremo ay meron po itong 5-speed. Since na 5-speed po siya ay talaga naman po siya nakadesign sa high speed. Ayan. Pang high speed po yung mga gearing nito, kaya maganda po ito pang racing. Isa pa pong concern natin dito sa ating Honda Supremo ay yung kanyang body frame. Kasi maninipis po yung mga ginamit na tubo dito sa kanyang frame. Ayan o. Kaya sa sobrang bigat na kargahan ay hindi ko po masabi na tatagal po si Honda Supremo. Ito po yung ating Kawasaki Barako at ito po ay 2023 model. At ito na rin po ay meron ding sidecar. Yung panel niya po ay basic lamang. Buti nga po ay nilagyan po siya ng fuel gauge at hazard. Ito po yung tunog ng kanyang makina at talaga naman pong feel na feel nyo yung kanyang power. At medyo mabibrate nga lang. Sa body frame naman niya, masasabi ko talaga is solid. So makakapal po yung mga bakal na ginamit sa body frame ng Kawasaki Barako. At talaga naman po nakadesign sa kargahan. Take note po, ang pagpipilian po natin ay Honda TMX Supremo at Kawasaki Barako 2 at hindi po 3 dahil parehas po silang CDI at dekarburador. Hirap nito mga pare ko, halos parehas. Kaya kung naghahanap ka ng panegosyo motor na pwedeng kapitan ng sidecar at dekarburador at CDI yung hanap mo, ay talaga naman mahirapan ka mamili sa dalawa nito. Pero teka, baka pag narinig mo yung kanilang pagkakaiba ay may mapili ka. Dahil ang una po dyan is yung kanilang brand. So isa pong Honda at isang Kawasaki. Kaya kung Honda lover ka, alam mo na. At kung Kawasaki lover ka naman, is alam mo na rin kung alin sa dalawa ang inyong pipiliin. Pangalawa ay itsura. Kung napupugian ka sa Honda TMX Supremo ay iyon na. At kung napupugian ka naman sa Kawasaki Barako ay iyon na po ang inyong piliin. Atlo is extra features. Ito ba kailangan nyo po to at makatulong sa pagpili nyo. At lamang po dito si Honda TMX Supremo. Baka ito hindi mo magustuhan kay TMX Supremo, yung kanyang gulong. Kasi yung size ng gulong po nito is size 18. Kumbaga mas malaki po siya ng 1 inches. Samantalang si Kawasaki Barako ay 17 lamang. Ito lamang po si Barako dito dahil yung makina po talaga ni Barako ay malaki po talaga na di hamak kaysa po kay TMX Supremo. Dahil yung makina po ni Barako is nasa 175cc samantalang si TMX Supremo ay nasa 150cc lamang. Malaki makina equal malakas na makina. Itong Kawasaki Barako na may 175cc, yung kanyang horsepower ay nasa 12.74 horsepower. At yung kanya naman pong torque is 13.14 Newton meter. Kukumpara naman po natin kay TMX Supremo na 150cc lamang, yung kanyang horsepower ay nasa 11 horsepower lang. At yung kanya naman pong torque is 11.58 Newton meter. Di hamak po na mas malakas itong si Kawasaki Barako kukumpara po natin kay Honda TMX Supremo. Body frame naman, sinasabi po na iba na mas matibay as mas solid po yung gawa ng frame ni Kawasaki Barako kukumpara po kay TMX Supremo. Kita naman po talaga natin kasi si Kawasaki Barako makapal po yung kanyang body frame at meron po siyang bakal sa gitna, samantalang si TMX Supremo ayan manipis po yung mga tubo niya at wala po siyang bakal sa gitna. So sa tibay at tibay lang din ng frame I think si Kawasaki Barako ang mas nakakaangat dito.
Lipat naman po tayo sa performance and quality. Sa performance, base po sa na-experience ko, dahil pares po ko meron yan at ginagamit ko, di hamak po talaga na mas malakas itong si Kawasaki Barako, lalo na po sa kargahan at akyatan. Pero sa pabilisan naman ay mas lamang po dito si TMX Supremo dahil meron po siyang quinta or 5th speed, samantalang si Kawasaki Barako ay hanggang 4th speed lamang dahil si Kawasaki Barako ay nakadesign po talaga sa torque or batak, samantalang si TMX Supremo ay nakadesign po to sa speed. Quality naman para sa akin, it's a tie. Kasi napansin ko po na matagal din po yung buhay ng Kawasaki Barako. May B1 pa nga ako nakikita At itong TMX Supremo, may Gen 1 pa nga ako nakikita. So nakikita ko halos pares lang po sila na matibay. At yung mga bakal nila is kinakalawang din naman. Yung mga goma at plastic is rumurupok naman din. Kaya para sa akin po is it's a tie. Sa maintenance naman, halos pares lang po. Medyo lang mga lampo ng kanti si Kawasaki Barako dahil meron po kasi siyang oil filter na kailangan nyo palitan every time na mag-change oil po kayo. At yung dami naman po na langis niya is 1 liter lamang kung hindi po kayo magpapalit ng oil filter. Kaso nga lang po, every change oil ay isasabay nyo po si oil filter, magiging 1.1 to 1.2 liters po ang kailangan nyo ikarga kay Kawasaki Barako. Hindi po tulad ni Honda na 1 liter lang po platado. Yung pyesa po ni Kawasaki Barako medyo may kamahalan po kukumpara po natin kay TMX Supremo. At baka ito naman hindi yung magustuhan kay Kawasaki Barako dahil marami po nagsasabi na mahirap daw po itong paandarin o hard start. Sa fuel consumption naman mas malakas po kumonsumo ng gas si Kawasaki Barako pero hindi naman po sobra-sobra. And last but not the least, yung kanilang presyo. Itong si TMX Supremo, ito po ay nagkakalaga ng 78,900. Samantalang si Kawasaki Barako ay nagkakalaga po to ng 95,000. 16,000 po yung diferensya ng kanilang presyo. Kaya kung tight budget po kayo, no choice, TMX Supremo po ang inyong pipiliin. Pero kung may extra budget po kayo, ayan, may option po kayo para kay Kawasaki Barako. Ito na po yung ating final conclusion kung alin po sa dalawa ang inyong pipiliin. Siyempre, kayo lang po yung makakasagot niyan. Sa totoo lang, wala po akong tulak kabihis dalawang motor to, kaya parehas po kung meron ito. Ngunit kung gusto nyo po talaga ng mabilis at smooth gamitin na motor at ang budget nyo lang po ay 78,000, ay mag Honda TMX Supremo na po kayo. Pero kung gusto mo talaga ng malakas na makina, matibay na chassis at meron ka 95,000, Kawasaki Barako na ang inyong kunin. Pero kung ang tatanungin niyo po sa bayanan kung alin po sa dalawang pipiliin ay mas lamang po si Kawasaki Barako at taga naman po madalang si TMX Supremo. So mga pare ko, hanggang dito lang po yung ating video at hopefully po nakatulong po ako sa pagpili nyo. Maraming salamat po sa panonood. Pamsa nyo mga pare ko, kita kasi na po ulit. Paalam!